Magsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pagliligtas ni Jesus ay parang ulang bumubuhos sa lahat, mabuti man o masama, na walang itinatangi. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, tayo sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinagdaral, sinasamba ka tayo sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, ikaw na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nagulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyan mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon. Kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin, naiiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kabigatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy nauubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit
sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing na mga ani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpakasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang mata mo ang nagiging sanhi, kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Pong Jesus Nazaran. Kamusta po? Ayos pa? Buhay pa? Okay. Sige. Gusto ko lang po sana sa pagninilay na ito, medyo mas
yung usapan ba na real talk, no? Diretsahan tayo. Kasi naniniwala tayo, no? Hindi ko alam, pero naniniwala po ako. Lahat ng problema may solusyon. Kung walang solusyon, wag nang problemahin. Binibigyan ba talaga tayo ng problema ng Diyos? O gumagawa lang tayo talaga ng ikakaproblema natin? Isa sa pinagdaraanan natin ngayon, sa kalagayan mo, sa sitwasyon mo, sasabihin mo ba sa harap ng Diyos o ng Poong Nazareno na, ano ba naman to, Lord? Binigyan mo naman ako ng problema. O baka naman pwedeng ngayon ay, Lord, tulungan mo ko kasi pinasok ko ang problemang ito at nahihirapan akong lumabas. Yung tayo, ako mismo yung dahilan kung bakit tayo namomoblema ngayon. So nasaan po ba? Kasi marami sa atin, may daladalang problema na gustong idulog sa Diyos. At handa naman talagang tumulong ang Diyos sa mga maling nagiging desisyon natin sa buhay. Alam ng Diyos yung kahinaan natin, yung limitasyon natin, kaya naiintindihan niya tayo. At umaasa siya na tayo po ay lalapit sa Kanya, hindi para sisihin ang Poong Nazareno, kundi para humingi ng tulong. Malinaw po ba? Okay. Kasi lahat ng problema, may solusyon yan. Kaya nga kung maririnig o narinig po ninyo, gusto kong bigyan ng diin ito pong sinasabi ni Kristo na kung ano man, kasi malaki po ang responsibilidad ng bawat isa sa atin. Kung tayo ang nagiging dahilan ng pagkakasala o para ang isang tao gumawa o pumasok sa pagkakasala, tayo po ang mananagot sa Diyos. Malinaw naman di ba? Pero baka kasi wala tayong pakialam. Wala kang pakialam kung magnakaw siya, wala kang pakialam kung gumawa siya ng hindi mabuti. May pananagutan tayo dyan. Kailangan natin din makita. No, baka kasi tayo yung nagko-contribute sa ibang tao na magpakasama o mapasama. Na maganda po dito, no? Sabi, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, anong dapat gawin? Putulin. Isip. Isip na. Ilan sa atin ang magiging isa na lang ang kamay? Ano bang pinoproblema po ninyo? Di ba kagagawan din? Ikaw din ang gumawa niyan. Pero sabi ni Kristo, may solusyon naman dyan. Putulin mo. Sino bang nagpipipindot, makipag-chat? Namomblema ka, di ba? May problema kayong mag-asawa, may problema kayong magjowa. Saan nagsimula? Sa pagpipipindot, sa pakikipag-chat. Ilan na ang nagkahiwalay dahil lagi tayong nakatutok sa social media na dahil bored ka kung sino-sino ang pinakausap mo, kung sino-sino yung, may mga bata kasi, no? Kung sino-sinong, ano ba tamang word? Yung nakikipagharutan ka dyan. Tapos ngayon, pag nahuli ka, pag nabuking ka, nabasa yung mga chat-chat mo, naghahamon na ng hiwalayan,
Tapos ngayon, Lord, bakit ganito ang buhay? Hirap na ako. O, hirap na hirap ka na ba? Putulin mo yan. O ngayon, hindi niya maputol. Ang dali-dali lang naman mag-block, ang dali-dali lang naman magbura ng social media, tapos ang usapan. Tapos ang problema. Kaya lang, sayang naman di ba? Laman tiyan din to di ba? Sabi niya, kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, anong dapat gawin? Putulin. Bakit ka nabaon sa utang? Saan ka nagpupunta? Ang dami nang nawawala ng trabaho, saan ka pumupunta? Yan, sa mga pogo, sa mga sugalan, sa mga sabungan. May online naman. Sinong gumawa ng problema? Sinong pumasok dyan? Sinong taya ng taya dyan? Lord, wala na akong pera, Lord. Naubos na, Lord. Problema ko ba yun? Sinong gumawa? Sabi niya, kung ang mata mo ang sanhi ng pagkakasala, mas mabuti pang dukutin mo. Mas maganda pang isa lang yung kamay mo, isa lang yung paa mo, isa lang yung mata mo na papasok ka sa langit, kesa buo ka nga, pero sabi dito, uuudin ka. Diba? Sabi, hindi namamatay yung uod, hindi namamatay yung apoy doon sa impyerno. Yun lang naman din yung solusyon. Parang tayo, ginagawa nating komplikado ang buhay natin. Pero sa Diyos, minsan yung solusyon simple lang Diba? Ba't mo ko komplikaduhin? Bakit di mo putulin yung nagiging sanhi ng problema? Kaya may babala po si Santiago sa kanyang sulat sa ikalawang pagbasa. Sabi niya, kayong mga mayayaman, kaya kayo yumayaman, dahil nagpapahirap kayo, humanda kayo. Yung mga pera ninyo, mga ginto, kakalawangin lang yan. Iiwanan nyo yan. Pag kayo namatay, wala kayong dadalhin. Sa langit, wala kang dadalhin. Sa impyerno, lalong wala kang dadalhin na kayamanan. Kung sino man ang mga nagnakaw, ang nagtatago, sa impyerno, doon, uuudin. Dito po yan, Hindi ko sinasabi yon. Pero dito mismo, si Kristo nagsabi niyan. Pero diba? Sana po nandun tayo yung manindigan at yung padinindigan natin na di bali ng mahirap. Diba? Di bali ng mahirap. Wag lang kurap. Di bali ng mahirap. Iba po yung mahirap sa naghihirap. Iba po yun, Pero yung paninindi, di bali ng ganito ang buhay ko. Di bali ng mahirap kami, at least may dignidad ako. Di bali ng mahirap kami, at least kung mamatay man ako, malinis ang konsensya, doon ako sa langit. Kaysa yung, di ba, mayaman ka nga, nagpayaman ka, pero ilang tao ang namatay, ilang tao ang pinahirapan mo para lamang umasenso. Mauuwi din sa wala. Pero kung sakasakali din, anong nagbibigay sa iyo ng problema? Yung sobra mong pagkagahaman sa pera? Ang solusyon? Putulin mo. Ba't di tayo mamuhay ng simple? Anong problema nyo? Anong problema natin?
May solusyon naman pala eh. Ikaw na lang ang ihintayin na magdesisyon. Kung ayaw mo, pahirapan mo ang sarili mo. Pero kung gusto mo, sundin mo si Jesus. Sundin natin ang payo ng Poong Jesus Nazareno. Umasa po tayo, hindi tayo lulubayan ng Diyos hanggat hindi tayo natututo. At sana matuto tayo sa lalo't madaling panahon para makaakyat tayo sa langit nang kumpleto pa ang bahagi ng ating katawan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Binapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, mamatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang seafarers at mangingisda, 10 ng kanilang mga pamilya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the Sea sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming tinamaan ng COVID-19. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumalingas sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito poon ang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat sa naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dunong ng puso mo. Pusong dalisay, likhain mo sa'kin, sang diwang matatag
sa puso ko'y ihain, sa piling mo, sa tuwi na ako'y ilapit. Diwa mong banal, huwag mong ipagkait. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Dunong ng puso mo. Puso'y gawaran ng kaligtasan, patibayin sa akin tapat na kalooban. Landas mo ay aking ihahayag, may sala sa'yo ay mapapanatag. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Dunong ng puso mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.